Malaking balita para sa fans ng Portland Trail Blazers dahil ang kanilang superstar na si Damian Lillard ay iniulat na malapit na sa kanyang pagbabalik matapos ang torn Achilles injury. Ayon sa mga ulat, hindi imposible na makasali siya muli bago matapos ang kanilang playoff run, lalo na't dikit ang laban nila kontra San Antonio Spurs kung saan tabla ngayon ang serye 1-1 sa first round. Bago mangyari ang kanyang injury, huling naglaro si Lillard bilang miyembro ng Milwaukee Bucks kung saan siya nagpakita pa rin ng elite performance bago biglang matigil dahil sa isa sa pinakamabigat na injury sa basketball. Ngayon, sa posibilidad ng kanyang pagbabalik sa Blazers, ramdam agad ang excitement dahil hindi lang ito simpleng comeback, posibleng magbago ang direksyon ng buong serye. Kapag nakabalik si Dame, siguradong malaking tulong ang maibibigay niya sa koponan, mula sa kanyang walang kupas na scoring ability, deadly 3-point shooting, hanggang sa kanyang pagiging clutch player na kayang magdesisyon ng laro sa huling segundo. Bukod pa rito, ang kanyang leadership at presence sa court ay magbibigay ng kumpiyansa sa buong team na pwedeng maging susi para makalamang sila sa serye at makagawa ng mas malalim na playoff run. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa posibleng pagbabalik ni Damian Lillard? Kaya ba niyang baguhin ang takbo ng serye at dalhin ang Portland Trail Blazers sa panalo? Samantala, kahit wala na si Trae Young, patuloy ang init ng Atlanta Hawks matapos nilang agawin ang Game 3 kontra New York Knicks 109-108 para sa 2-1 series lead. Bayani ng laro si CJ McCollum na tumira ng clutch game-winning mid-range shot sa huling segundo at sinabayan pa ng matinding depensa para tuluyang masilyuhan ang panalo. Kung matatandaan, si McCollum din ang nanguna sa Game 2 win ng Hawks kung saan nagpakawala siya ng 32 points. Kaya ngayon siya na ang tunay na sakit ng ulo para sa Knicks sa seryeng ito. Samantala, patuloy ding umaarangkada si Jonathan Kuminga off the bench. Sa Game 3, nagtala siya ng 21 points, 4 rebounds at 9 out of 14 shooting sa loob ng 28 minutes kasunod ng kanyang 19 points sa Game 2. Malinaw na nagbubunga ang pagbibigay sa kanya ng mas malaking role at nagiging susi siya sa tagumpay ng Hawks sa playoffs. Sa puntong ito, mukhang nagsisisi na ang Golden State Warriors sa pagpapakawala kay Kuminga dahil ngayon ay pinapakinabangan na siya ng Atlanta sa pinakamahalagang laban ng season. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa dominance ni CJ McCollum at sa breakout performance ni Jonathan Kuminga? Kaya ba nilang tuluyang patumbahin ang New York Knicks sa seryeng ito? Samantala, isang bagong pangalan naman ang unti-unting umaangat sa radar ng NBA, si Malik Thomas, isang 6'5" na freshman guard mula sa Arkansas na inaasahang papasok sa 2026 NBA Draft. Sa mga early projections, nakikita siyang posibleng mapili sa late first round hanggang early second round at ngayon pa lang ay pinag-uusapan na ang potensyal niya bilang isa sa mga underrated gems ng draft class. Sa kanyang rookie season sa kolehiyo, agad ipinakita ni Thomas ang kanyang kakayahan bilang isang elite scorer. Nag-average siya ng 15.6 points kada laro habang may impressive na 41.6% shooting mula sa 3-point line. Isang malinaw na indikasyon na isa siyang big-time shot maker. Bukod sa kanyang deadly outside shooting, kilala rin siya sa kanyang kumpiyansa sa opensa, mabilis na release at kakayahang gumawa ng sariling tira kahit under pressure. Para sa Los Angeles Lakers, isang player tulad ni Thomas ay eksaktong klase ng dagdag na kailangan nila. Sa modern NBA, napakahalaga ng spacing at perimeter shooting at dito papasok ang kanyang value. Kayang buksan ni Thomas ang depensa dahil sa kanyang shooting threat na magbibigay ng mas maraming driving lanes para sa kanilang mga pangunahing bituin. Bukod dito, ang kanyang height na 6'5" bilang guard ay nagbibigay din ng versatility. Pwede siyang gamitin sa iba't ibang lineup at matchups. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kanyang youth at upside. Kung makukuha siya ng Lakers, maaari siyang i-develop bilang long-term scoring guard na posibleng maging key contributor sa hinaharap. Sa murang edad at malinaw na shooting ability, may potensyal siyang maging isa sa mga steal ng draft kung mabibigyan ng tamang sistema at development. Sa kabuuan, si Malik Thomas ay hindi lang basta scorer. Isa siyang modern guard na swak sa takbo ng laro ngayon. At kung sakaling mapunta siya sa Lakers, malaking tulong siya para palakasin ang kanilang opensa at lalim ng lineup sa mga susunod na season. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Bagay ba si Malik Thomas sa Lakers? Brazil knocked out of Caden's hands and controlled by Richmond. Up the floor to hurry. Thomas forcing the good shots. We're going to score a lot of points, and what basketball player doesn't want to do that? Arkansas maybe has a chance for a run out. Thomas, 2 big steps.